Nangyari yun nung tagsibol habang nasa tungkuling pang-ebanghelyo ako. Nahalal si Sister Wang bilang diyako ng pang-ebanghelyo kaya lagi kaming nag-uugnayan tungkol sa mga tungkulin. Matapos ang ilang panahon, nakita ko na isa siyang prangkang tao na sinasabi ang iniisip niya. Kapag nakakakita siya ng anumang problema sa akin, sasabihin niya yun ng diretsyo at medyo may mabagsik na tono. Kapag nakikibalita siya sa gawain namin at tumatanggap ng ulat tungkol doon, minsan direkta niyang tinuturo ang mga problema sa gawain ko sa harap mismo ng ibang mga kapatid. Pakiramdam ko nilalagay ako noon sa nakakahiyang sitwasyon. Nung una, nagagawa kong itikom ang bibig ko at tanggapin ang mga pagsaway niya. At napagtanto kong pagpasan niya ito ng pasanin sa kanyang tungkulin. Pero nang patuloy na yung nangyayari, hindi ko na yun matiis. Naiisip ko, ibinibigay ko ang puso ko sa tungkulin ko. Bakit yung nagagawa kong mali lang ang nakikita mo? Sa isang pagtitipon bilang sagot sa kanya tungkol sa taong binabahaginan ko ng ebanghelyo, sabi ko, binahaginan ko siya ng ilang beses, pero dahil marami siyang kuro-kurot di siya madaling makaunawa, itinigil ko ang pagpunta. Pinagalitan ako ni Sister Wang sa harap ng lahat. Hindi ba? Nililimitahan mo lang siya, batay sa sarili mong imahinasyon. Di ka pa naman gumagawa, paano mo na lamang di niya tatanggapin ang ebanghelyo? Hanggat sumusunod siya sa mga prinsipyo ng pangangaral, dapat magbahagi ka ng patotoo sa kanya. Paano mo magagawa ng mabuti ang tungkulin mo kung iresponsable ka? Talagang suyang-suya na ako nang makita ko ang nakasimangot niyang mukha at marinig ang matigas niyang tono. Hiyang-hiya ako habang tinitingnan ako ng lahat ng mga kapatid. At alam ko na nagkamali ako. Pero dapat niya ba talaga akong punahin sa harap ng lahat? Di ba iisipin nilang lahat na di ako responsable, na di ako pumapasa ng isang dalahin? Mataas ang naging pagtingin nila sa akin. Pero dahil lang sa hinayaan kong makalusot ang isang tao, kinaladkad niya ako sa putikan, lubusan akong pinahiya. Hindi ko na alam kung paano titingin sa mata ng mga kapatid matapos yun. Sa pagsisikap na mabawi ang kaunti kong karangalan, nagsalita ako para ipagtanggol ang sarili. Pero hindi nagpaligoy-ligoy si Sister Wang. Sister, kailangan kong ipunto ang mga kakulangan sa panig mo. Natuklasan kong may gawi kang magdahilan kapag lumilitaw ang mga problema na hindi ka handang tumanggap ng tulong o puna. Paano yun naging paraan para gawin ang tungkulin mo? Oo nga. Mas lalong sumama ang loob ko pagkarinig ko rito. At naisip ko sa sarili ko, masyado kang mapagmataas. Bakit wala ka man lang konsiderasyon sa damdamin ng ibang tao? Sinasadya mo akong pagmukhaing masama, kinakaladkad ako sa putikan sa harap ng lahat. Kaya ngayon, di lang nila iniisip na iresponsable ako sa tungkulin ko. Pero magkakaroon din ako ng reputasyon ng paggawa ng mga dahilan. Ano ang iisipin ng iba sa akin? Matapos to, sino pang magtitiwala sa akin, mag-iisip ng mabuti sa akin? Nag-init ang mukha ko sa galit. Pakiramdam ko ginawan ako ng mali. Galit kong sinulyapan si Sister Wang. At bagaman wala akong sinabing anuman, talagang sumama ang loob ko't nairita ako sa kanya. Ayoko na siyang makita o marinig ang kahit isang salitang sasabihin niya. Nagkaroon ako ng sama ng loob kay Sister Wang matapos yon. Ayokong makinig sa anumang sasabihin niya o makita ang mukha niya. Sa tuwing sinusubukan niyang makipagtalakay sa akin tungkol sa gawain, sisimangot lang ako tatahimik. Pag talagang wala na akong pagpipilian, binibigyan ko siya ng walang interes na sagot. Lumalaban ako't swail pag itinuturo niya ang anumang problema sa aking tungkulin, tahimik akong mapanghamon. Minsan sa mga pagtitipon kasama ang iba, magsisikap akong ilantad ang katiwalian ni Sister Wang sa kunwaring pagbabahagi ko ng mga karanasan ko. Para makita ng lahat na mayabang siya at bumaba ang tingin nila sa kanya. Hinahangad ko na pagtulong-tulungan siya ng lahat para punahin at iwasto siya. Para maranasan niya rin ang mapahiya sa lahat ng oras. Dahil sa pangangahas niya na galitin ako, pinagmumukha akong masama sa harap ng lahat. Bilang resulta ng paggawa ko nito, ilang mga kapatid ang talagang hindi kumiling kay Sister Wang at hindi na gusto na hanapin siya kapag kumakaharap sila ng mga paghihirap sa tungkulin nila. Nagsimula silang medyo umiwas sa kanya. Nang makita ko ito, medyo nakonsensya ako at hindi mapakali. Naramdaman ko na bagaman prangka siya, talagang maingat siya sa tungkulin niya. At ang ginawa kong pagkuha sa simpatsya ng iba para itakwil at iwasan siya ay di nagbibigay ng anumang tulong sa gawain namin. Oo nga. Pero sa sandaling naisip ko kung paano niya ako lantarang pagalitan na humaling ako. At di ko mabitawan ang harang na yun sa puso ko.
Kalaunan, nang makita niya kung paano ko siya pinatatalsik, itinigil ni Sister Wang ang pagbabahagi sa akin at pag nag-uusap kami, palagi niya akong sinusubukang basahin. Talagang nakakailang. Nakonsensya ako dahil dito at inisip ko kung nasusobrahan na ba ako. Kung maaaring masaktan ko siya sa ganong paraan. Pero maaalala ko kung paano niya ako pinagmukhang masama sa harap ng lahat. At muling sisiklab ang galit ko na natili akong ayaw siyang bigyan ng oras. Kaya natagpuan ko ang sarili kong namumuhay sa kadiliman. Walang masabi sa Diyos sa panalangin at nakita kong bumaba ng bumaba ang paggawa ko sa tungkulin ko. Sa isang punto, nagsulat ang isang leader sa grupo namin. Hinihiling na magsulat kami ng ebalwasyon kay Sister Wang. Alam ko sa puso ko na dapat maging patas at totoo ang ebalwasyon. Pero may sama pa rin ako ng loob sa kanya kaya sinulat ko ang lahat ng mga reklamo at maling opinyon ko tungkol sa kanya. Sinasabing wala siyang pagmamahal na di nagbibigay halimbawa sa tao ang mga salita niya at gawa na nakakasakit siya. Iniisip ko na matapos basahin ang ebalwasyon, baka kausapin siya ng leader. Na baka makaranas siya ng kahihiyan o baka matanggal siya at pag nangyari yun, di ko na kailangang makiharap sa kanya. Pero matapos isulat ang ebalwasyon, nakadama ako ng pagkabalisa, binabagabag ako ng konsensya ko. Di ko napigil na isipin ang lahat ng uri ng bagay na ginawa ni Sister Wang sa tungkulin niya. At isipin kung paanong talagang nakagagawa siya ng praktikal na gawain at masigasig at responsable sa tungkulin niya. Naging mas matagumpay ang gawaing pang-ebanghelyo ng iglesia mula nang maging diakon na siya. Pero pahapyaw ko lang tinalakay ang mga bagay na yon sa pagsusuri ko. Hindi yon patas para sa kanya. Habang lalo ko yung iniisip, lalong sumasama ang pakiramdam ko, kaya nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, napangingibabawan ng kadiliman at sakit ang puso ko. Alam ko na mali ang ginagawa ko. Pero hindi ko magawang tratuhin ng tama si Sister Wang. Ano ang leksyon na kailangan kong matutunan? Diyos ko, bigyang liwanag at gabayan mo po ako para malaman ang aking kakulangan at katiwalian para makawala sa maling kalagayang ito. Amen. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos matapos ang panalangin ko. Sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa anong mga sitwasyon, at sa ilang mga sitwasyon kayo'y may takot sa Diyos? At sa anong mga bagay kayo hindi? May kakayahan ba kayong mapuot sa mga tao? Kapag napopuot sa isang tao, kaya niyo bang parusahan ng taong yun o maghiganti laban sa kanya? Oo. Kung gayon, talagang nakatatakot kayo. Wala kayong takot sa Diyos. Na kaya mong gumawa ng gayong bagay, ay nangangahulugang masama ang iyong disposisyon sa isang malubhang antas. Makakaisip ba kayo ng iba't ibang paraan para parusahan ng mga tao dahil di ninyo sila gusto at di nyo sila makasundo? Nagawa na ba ninyo ang gayong uri ng bagay dati? Gaano karami nito ang nagawa nyo? Di ba ninyo hinahamak palagi ang mga tao ng di tuwiran, nagbibitaw ng masasakit na salita at nagiging mapanuya sa kanila? Oo. Ano ang mga kalagayan ninyo habang ginagawa ninyo ang gayong mga bagay? Noon bumubulalas kayo at masaya kayo. Nakaisa kayo. Gayunman, naisip niyo sa inyong sarili, kasuklam-suklam ang ginawa ko, wala akong takot sa Diyos at di naging patas ang pagtrato ko sa taong yun. Sa kaibuturan mo, nakonsensya ka ba? Oo. Bagamat wala kayong takot sa Diyos, kahit paano ay may konsensya kayo. Sa gayon, kaya mo pa rin bang gawing muli ang ganitong klaseng bagay sa hinaharap? Maiisip mo bang atakihin at paghigantihan ng mga taong ito? Pinahihirapan sila at ipinapakita sa kanila kung sino ang amo tuwing inaalipusta mo sila at hindi mo sila makasundo? O tuwing hindi sila sumusunod o nakikinig sa'yo? Sasabihin mo bang kung hindi mo gagawin ang gusto ko, maghahanap ako ng pagkakataong parusahan ka ng di yun nalalaman ninuman? Walang sino mang makakaalam. Ngunit pipilitin kitang magpasakop sa akin. Ipapakita kong kapangyarihan ko, tapos wala nang mangangahas na kalabanin ako. Sabihin mo sa akin, anong klaseng pagkatao ang taglay ng gumagawa ng gayong bagay? Pagdating sa kanilang pagkatao, siya'y malisyoso. Kung ikukumpara sa katotohanan, hindi siya nagpipitagan sa Diyos. Amen. Nakakaantig para sa akin na mabasa to sa mga salita ng Diyos. Kung aalalahanin ang panahong yun, nagkaroon ako ng pagkiling laban kay Sister Wang dahil napakadirekta niyang sinabi ang mga kapintasan ko sa harap ng iba. Iwinawasto ako. Pakiramdam ko pinahiya niya ako na masisira ang imahe ko sa iba simula noon. Naging iritable at palaban ako. Ano man ang sabihin niya at puno ako ng reklamo tungkol sa kanya.
Inilabas ko pa ang mga hinaing at maling akala ko sa kanya sa mga pagtitipon. Ginamit ko ang proseso ng ebalwasyon para sa paghihiganti, sa halip na patas kong suriin ang mga kalakasan at kahinaan niya. Sinulat ko lang ang lahat ng mga pagkiling at reklamo ko. Hinahangad na tatanggalin siya ng leader o tatabasin man lang at iwawasto siya. Pagmumukhain siyang masama, paglalabas yun ng kaunti sa tinitimpi kong galit. Nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya at namuna para maghiganti dahil sinugatan niya ang dignidad ko. Gusto kong ipakita ang kapangyarihan ko para di na siya mangahas na kalabanin ako sa hinaharap. Di ako tumanggap ng ibang opinyon. Naghahayag ako ng isang malisyosong disposisyon. Oo nga. Namumuhay ako ayon sa aking satanikong disposisyon. Ginagawa at sinasabi ang lahat ng gusto ko na wala man lang bakas ng paggalang sa Diyos. Napagtanto ko na noong ibinubunyag ni Sister Wang ang mga kapintasan at kakulangan ko, ito'y ang pagiging responsable niya sa gawain. At ito'y pagtulong niya sa akin na kilalanin ang sarili ko. Gayunman, lumaban ako at nilayuan siya. Hindi lang siya sinaktan at pinigilan, kundi inimpluwensyahan din ng ilan sa mga kapatid na hamakin ang gawain niya. Nagkaroon yun ng seryosong epekto sa gawain namin. Di ba hinahadlangan ko ang gawain ng sambahayan ng Diyos? Napakakasuklam-suklam ko't malisyoso. Kalaunan, nabasa ko itong mga salita ng Diyos. Hayaan niyong basahin ko. Sige. Ganito mag-isip ang mga tao. Kung di ka magiging mabait, di ako magiging makatarungan. Kung bastos ka sa akin, magiging bastos din ako sa'yo. Kung di mo ako pakikitunguhan ng may dignidad, di kita pakikitunguhan ng may dignidad. Anong klaseng pag-iisip ito? Di ba ito mapaghiganting klase ng pag-iisip? Sa pananaw ng karaniwang tao, di ba posible ang ganitong perspektibo? Mata para sa mata, ngipin para sa ngipin. Ito ang karma mo. Makatuwiran ito sa mga di mananampalataya at ganap na umaayon sa mga kuro-kuro ng tao. Subalit bilang isang taong naniniwala sa Diyos, bilang isang taong hinahangad na maunawaan ang katotohanan at naghahangad ng isang pagbabago sa disposisyon, nakikita mo ba ang mga ito na tama o mali? Paano mo makikilala ang mga ito? Saan nagmumula ang mga ganitong bagay? Nagmumula ang mga to sa malisyosong kalikasan ni Satanas, may lason ang mga ito. At taglay ang tunay na mukha ni Satanas na puno ng malisya at kapangitan. Taglay ang pinakadiwa ng kalikasang yon. Ano ang kalikasan ng mga perspektibo? Saloobin, pagpapahayag, pananalita. At pati na rin ang mga kilos na nagtataglay ng diwang kalikasang iyon. Hindi ba mula kay Satanas ang mga yon? Umaayon ba sa sangkatauhan ang mga aspetong ito ni Satanas? Umaayon ba ang mga ito sa katotohanan o sa katotohanang realidad? Dapat bang kumilos ng ganito ang tagasunod ng Diyos? Dapat ba nilang isipin at tingnan ang mga bagay ng ganito? Hindi. Amen. Amen. Magbabasa ako ng isa pang sipi. Sige. Ang hinihingi sa inyo ngayon, ang gumawa ng magkakasama na may pagkakaisa, ay katulad ng paglilingkod na hiningi ni Jehovah sa mga Israelita. Kung hindi, tumigil na lang kayo sa paglilingkod. Bilang mga naglilingkod sa Diyos, dapat magawa niyong ipagtanggol ang interes ng iglesia sa lahat ng inyong ginagawa. Sa halip na isipin lang ang mga pansariling interes, di ka tanggap-tanggap na kumilos ng mag-isa, na pinapanghina ang bawat isa. Hindi naaangkop na maglingkod sa Diyos ang mga taong umaasal ng ganon. Ang gayong mga tao ay may napakasamang disposisyon, wala ni katiting na pagkatao, 100% silang Satanas, mga hayop sila. Kahit ngayon, nangyayari pa rin ang ganitong mga bagay sa inyo. Inaatake pa ninyo ang isa't isa tuwing nagbabahagian, sadyang naghahanap ng dahilan. At namumula ang buong mukha habang nagtatalo tungkol sa maliit na bagay. Kapwa ayaw isantabi ang sarili. Ikinukubli ang kanyang saloobin, masusing pinagmamasdan ng kabilang partido at laging nakabantay. Angkop ba ang ganitong disposisyon sa paglilingkod sa Diyos? Amen. Ipinakita sa akin ang paghahayag at paghatol ng mga salita ng Diyos kung bakit kaya kong maging mapaghiganti. Ito ay dahil sa aking edukasyon at sosyalisasyon. Itinanim sa akin ni Satanas ang lahat ng uri ng kanyang makamundong mga pilosopiya gaya ng ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Mata para sa mata, ngipin para sa ngipin. Hindi kami aatake maliban na lang kung inatake kami. Kung inatake kami, siguradong gaganti kami ng atake. Gugustuhin ko pang magkanulo kaysa ipagkanulo. Oo. Nakita ko ang mga to bilang mga positibong bagay at namuhay ako ayon sa mga yon. Gusto kong umikot sa akin ang lahat, na isaalang-alang nila ako sa kanilang mga salita't gawa para nakalulugod sa akin ang mga bagay-bagay.
Ayokong maging tapat ng iba. Nabigyan ako ng tumpak na puna. At lalong ayokong ilantad nila ang katiwalian ko. Sa sandaling may isang taong manghimasok sa aking mga interes, magagalit ako. Mga atake at gaganti. Nang may lihim na motibo. Kinokontrol ako ng sataniko kong disposisyon. Ginagawa akong mayabang, makasarili at malisyoso na walang anumang wangis ng tao. Nakasusoklam yun sa Diyos at di ka nais-nais sa ibang tao. Hinihingi ng Diyos na makasundo natin ng mga kapatid. Na sa mga salita at kilos ko, panatilihin ang pusong may takot sa Diyos. Pinanghahawakan ng mga salita ng Diyos na pamantayan ng asal ko sa lahat ng bagay. Nang di nagsasaalang-alang para sa reputasyon, yun lang ang paraan para magawa ng mabuti ang gawain ng isang puso't isip. Oo nga. Pero namumuhay ako ayon sa mga satanikong lason. Di ako nagseseryoso sa tungkulin ko pero hindi ko matiis na sabihin yun ng iba. Itinuring ko ang tulong at mga payo ni Sister Wang bilang bagay na nakakahiya para sa akin. Di ko lang ayaw na pagnilayan ng sarili ko, nasuklam pa ako sa kanya at naghiganti. Nakita ko ang sarili kong walang pagkatao, labis na di makatwiran. Nakita ko rin ang satanikong kalikasan ko ng pagkamapanlaban, sawang-sawa sa katotohanan. Totoong isa akong kaaway ng katotohanan, isang kalaban ng Diyos. Kung ayaw ko pa rin magsisi, malalabag ko ang disposisyon ng Diyos, masusuklam siya at aalisin ako. Oo nga. Lubos kong kinamuhian ang sarili ko sa pagtantong ito at nanalangin ako sa Diyos sa pagsisisi. Handang pakawalan ng mga maling akala ko kay Sister Wang, tanggapin ang pagtatabas niya. Gumawa ng nagtutugma sa kanya, magkasundong ginagawa ang aming tungkulin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kalaunan habang naghahanap at pumapasok sa mga katotohanan tungkol sa kung paano gumawa ng kasunduang iba. Napanood ko ang video ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Panoorin natin. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagmamahal at pagkamuhi ay mga bagay na dapat taglayin ng normal na pagkatao, ngunit kailangan mong makita ng malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong minamahal at ng iyong kinamumuhian. Sa puso mo, dapat mong mahalin ang Diyos, mahalin ang katotohanan, mahalin ang mga positibong bagay, at mahalin ang iyong mga kapatid. Samantalang dapat mong kamuhian ang diablong si Satanas, kamuhian ang mga negatibong bagay, kamuhian ang mga antikristo, at kamuhian ang masasamang tao. Kung nagtatanim ka ng pagkamuhi sa iyong mga kapatid, malamang nasupilin mo sila at paghigantihan sila. Lubhang nakakatakot iyan. Ang nasa isip lamang ng ilang tao ay pagkamuhi at masasamang ideya. Pagkaraan ng ilang panahon, kung hindi makasundo ng gayong mga tao ang taong kinamumuhian nila, sisimulan nilang layuan ito. Gayunman, hindi nila ito tinutulutang makaapekto sa kanilang mga tungkulin o maimpluwensyahan ang kanilang normal na pakikisama sa iba dahil nasa puso nila ang Diyos at nagpipitagan sila sa Kanya. Ayaw nilang magkasala sa Diyos at natatakot silang gawin iyon. Bagamat maaaring magkimkim ng ilang pananaw ang mga taong ito tungkol sa isang tao, hindi nila ginagawa ang mga iniisip nila o nagsasalita man lang ng isang salita na lihis dahil ayaw nilang magkasala sa Diyos. Anong klaseng ugali ito? Isang halimbawa ito ng pagkilos at pamamahala sa mga bagay-bagay ng may prinsipyo at walang pinapanigan. Maaaring hindi ka kaayon sa personalidad ng isang tao at maaaring ayaw mo sa kanya.
Ngunit kapag nakikipagtulungan ka sa Kanya, nananatili kang walang pinapanigan at hindi mo ibubunton ang mga pagkadismaya mo sa paggawa ng iyong tungkulin, isasakripisyo ang iyong tungkulin o ilalabas ang mga pagkadismaya mo sa mga interes ng pamilya ng Diyos. Magagawa mo ang mga bagay-bagay ayon sa prinsipyo. Sa gayon, mayroon kang pangunahing pagpipitagan sa Diyos. Kung mayroon kang medyo higit pa riyan, kapag nakita mo na may ilang kamalian o kahinaan ang isang tao, kahit nagkasala siya sa iyo o napinsala niya ang iyong sariling mga interes, kaya mo pa rin siyang tulungan. Mas makabubuti pang gawin iyon. Mangangahulugan iyon na ikaw ay isang taong may taglay na pagkatao, katotohanang realidad at pagpipitagan sa Diyos. Kung hindi mo ito makakamit sa kasalukuyan mong tayog, ngunit nakagagawa ng mga bagay-bagay na pangangasiwaan ang sarili at napakikitunguhan ang mga tao alinsunod sa prinsipyo, binibilang rin ito na pagiging may takot sa Diyos. Pinakapangunahin ito. Amen. Amen. Hinihingi ng Diyos na makita natin ang kaibahan ng pagmamahal at pagkamuhi at tratuhin ang iba sa may prinsipyong paraan. Kung ang ibang tao ay masama o antikristo, dapat natin silang ilantad at tanggihan ng walang awa. Oo. Kung ang ibang tao ay nagmamahal sa katotohanan, kahit meron silang kaunting kayabangan at ilang kapintasan at kakulangan, dapat nating itama ang ating motibo at tratuhin sila ng may pagpaparaya at pagmamahal. Oo. Kung iisipin si Sister Wang, bagaman talagang prangka siya at sinabi niya kung anong totoo, na napakahirap tanggapin nung panahong yon, matapos ko yung pag-isipan na pagtanto kong tama siya. Tinuturo niya ang isang kabiguan ko na hindi ko nakita. Bagaman nasaktan noon ng pagpapahalaga ko sa sarili at masakit yon sa akin, ginagamit ng Diyos ang ganong sitwasyon para malutas ang banidad ko. Inuudyokan niya akong maging mas tunay at praktikal sa aking tungkulin, sa pamamagitan ng pagwawasto ni Sister Wang at pagbabantay sa akin. Itatama nun ang mga kabiguan ko sa aking tungkulin. Isa talaga itong biyaya para sa akin. Oo nga. Kung walang payo o tulong mula sa iba, hindi ako magkakaroon ng anumang pag-unlad sa aking pagpasok sa buhay o sa aking tungkulin. Di takot si Sister Wang na masaktan ako. Kundi tapat na itinuro ang mga kapintasan ko, ito'y diwa ng pagiging matuwid dahil sa pagmamahal at pagsuporta sa akin. Hinarap niya rin ang kanyang tungkulin nang may pakiramdam ng pasanin. Pero inatake ko siya at gumanti ako. Halos hindi ako tao. May nakita pa akong video ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sama-sama nating panoorin. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, huwag laging magtuon sa pagkakamali ng iba, ngunit magnilay sa inyong sarili ng madalas, at pagkatapos ay maging handa sa pag-amin sa kapwa kung ano ang nagawa ninyo na nagsanhi sa pagkagambala o kapinsalaan sa kanila. Matuto kayong buksan ang inyong sarili at magbahagi, at madalas na makipagtalakayan kung paano makikipagbahagian sa praktikal na paraan batay sa mga salita ng Diyos. Kapag ang kapaligiran ng inyong mga buhay ay madalas na ganito, ang mga ugnayan sa pagitan ng mga magkakapatid ay nagiging normal, hindi masalimuot, walang pakialam, malamig o malupit, gaya ng mga ugnayan sa pagitan ng mga hindi mananampalataya. Unti-unti ninyong tatanggalan ang inyong mga sarili ng ganyang mga ugnayan. Nagiging mas malapit at magkapalagayang loob ang magkakapatid sa isa't isa.
nagagawa ninyong tulungan ang isa't isa at mahalin ang isa't isa. Mayroong mabuting kalooban sa inyong mga puso o mayroon kayong kaisipan na nagagamit ninyo upang makapagpaubaya at mahabag sa isa't isa at tinutulungan at inaalagaan ninyo ang isa't isa kaysa sa isang kalagayan at kaugalian kung saan kayo ay nag-aawayan, nagyuyurakan, nagkakaselosan, nakikisali sa lihim na pakikipagtagisan, nagkikimkim ng mga panunuya o panghahamak sa isa't isa, o kung saan ay walang sumusunod kanino man. Kung gayon, dapat na matutunan mo muna kung paano makisama ng maayos sa iyong mga kapatid. Dapat kayong maging mapagparaya sa isa't isa, maluwag sa isa't isa, makita kung ano ang natatangi sa isa't isa, kung ano ang kalakasan ng isa't isa, at dapat kayong matutong tanggapin ang pananaw ng iba at balikan ang nasa kaibuturan ng inyong sarili upang magsagawa ng pagninilay-nilay sa sarili at magtamo ng kaalaman tungkol sa sarili. Amen. Ipinakita ng mga salita ng Diyos na kapag pinupuna ako at binibigyan ng patnubay, ano man ang tono nila o saloobin at kung ito man ay ayon o hindi sa sarili kong pag-iisip, dapat kong iisantabi ang ego ko at tanggapin yon. Kahit yun ay walang katuturan nung panahong yon, di ako dapat umatake para gumanti sa kanila. Kundi dapat akong lumapit sa Diyos para manalangin at maghanap. Amen. Ano man ang inilahad sa akin ay bagay na tinutulutan ng Diyos. Kailangan ko yon para sa aking pagpasok sa buhay para matutuwa ko ng leksyon. Kaya ang unang dapat kong gawin ay magpasakop at magnilay sa sarili at maghanap ng angkop na salita mula sa Diyos para sa problema ko. Sa aking mga interaksyon sa iba, dapat ko ring mas isaalang-alang ang mga kalakasan nila. At kung sakaling may hidwaan, dapat akong magnilay muna sa sarili at hanapin ang katotohanan. Kailangan kong kilalanin ang kasalanan ko at ilahad sa iba ang katiwalian ko para makita nila ang loob ng puso ko. Isa itong prekondisyon sa pagkakamit ng nagkakasundong kooperasyon, pati na ang prinsipyong kailangan kong pasukin. Oo. Salamat sa Diyos. Kalaunan, hinanap ko si Sister Wang. At nagtapat ako sa kanya tungkol sa katiwaliang inihayag ko at kung paano ko yun nalutas. Isa yung nakapagpapalayang pakiramdam at natunaw na lang ang mga hadlang sa pagitan namin. Sa pagtutulungan namin simula nun, minsan magsasabi siya ng isang bagay sa direktang paraan na sumusugat sa ego ko. At magsisimula akong makaramdam ng kaunting paglaban, pero nagmamadali akong manalangin sa Diyos. At isantabi ang sarili ko, alam kong tulot to ng Diyos, kaya sinusuri kong mga problema ko tinatanggap ang pananaw niya. Sa pagsasagawa nito, nawala ang mga maling akala ko sa kanya. At ramdam kong naging mas masaya ang relasyon namin. Magkasama kaming gumagawa ng tungkulin ng mabuti at nakita ang mas maraming tagumpay sa aming gawaing pang-ebanghelyo. Biyaya ito ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itinuro sa akin ang karanasang to na sa pagtanggap lang ng paghatol, sa pagbatay lang ng ating asal sa mga salita ng Diyos, malulutas ang ating mga katiwalian at makakapagsabuhay ng normal na pagkatao. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga salita ng Diyos ang batayan kung saan natin papangasiwaan ang mga sarili natin. Totoo yun. Totoo yun.